Magandang umaga po. August 24, 2026, Day 17 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako po si P.R. Canghel. Samahan niyo po ang buong presa ng GMA News sa aming special coverage, The Vice President on Trial. Mga kapuso, nagpapatuloy po ngayong araw ang direct examination kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. At sa Day 16 ng trial noong nakaraang Lunes, August 17, iniharap ng prosecution si Acosta bilang hostile witness. Pinalagan ito ng depensa pero kalaunay idineklara ni Presiding Officer Chis Escudero na hostile witness si Acosta dahil boss pa rin niya si Vice President Duterte at taliwas ang interes niya sa interes ng prosekusyon. Ang epekto ng pagiging hostile witness, pwede siyang tanungin ng leading questions o yung po mga tanong na naglalaman ng impormasyon na gusto ng prosekusyon na kumpirmahin ni Acosta. May halong Bisaya po yung pagsagot ni Acosta sa mga unang tanong, kaya nagtagal ang proseso dahil kinailangan pa itong i-translate sa Ingles o Filipino. Kinwestiyon ito ni Senator Judge Erwin Tulfo. Ang sabi niya, nakapagsalita naman ng Ingles at Tagalog si Acosta nang humarap siya sa pagdinig ng Kamara noong November 2024. Tinanong si Acosta ng prosekusyon tungkol sa pag-withdraw niya ng 125 million pesos in cash sa Land Bank noong December 2022. Para maisalarawan ang dami ng pera, nagpakita ng AI-generated photo ang prosekusyon pero umalma ang depensa. Ang sabi ni Acosta, inilagay niya ang pera sa 4 na bag saka bumalik sa kanilang opisina. Doon, ibinigay niya ang 125 million pesos in cash kay Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group. Dati na ipinunto ng prosekusyon na sa ilalim ng Joint Circular ng Commission on Audit, ang Special Disbursing Officer ang dapat nangangasiwa sa pag-release ng confidential fund. Kaya tanong ng prosekusyon, bakit ibinigay ni Acosta ang cash sa security ng Vice Presidente gayong trabaho niya ito bilang SDO? Ang sagot ni Acosta, ito ang iniutos sa kanya ng head of agency na si Vice President Sara Duterte. Sila Chica rin daw ang anyay eksperto sa pagpapatupad ng confidential operations dahil siya ang may alam pagdating sa national security. Lumabas din sa pagtatanong na ang inihandang plano para sa pagkakagastusan ng confidential fund ay walang detalye, kundi blanket program lamang. Ang sabi ni Acosta, inilalagay lang ang detalye kapag ibinigay na nila Chica ang listahan ng pinaggamitan nito. Kinumpirma rin ni Acosta na sa mga liquidation document na isinumite sa Commission on Audit ay wala ang pangalan nila Chica sa kabila ng papel niya sa paggamit ng confidential funds. At katulong po natin sa pagbabantay sa Senado si Joseph Morong. Joseph, magandang umaga. Yes, good morning, Pia. Day 17 tayo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. And just as an update, review tayo ng nangyari noong 17 kasi matagal tayong nawala. 2 araw yung walang impeachment trial because of the weather. But I just want to focus on 2 aspects of the testimony nitong si Gina Acosta, Special Disbursing Officer nitong si Vice President. Number 1, yung pag-turnover niya ng 125 million pesos na doon kay Colonel Dante Lachica is upon the instructions of the Vice President. Pagdating nga daw nila sa Office of the Vice President ay tinawagan niya itong si Colonel Lachica at sinabi na handa na yung pera at na-withdraw na nila yun. Ang sabi ni Gina Acosta is that without the authorization, hindi niya ibibigay yon kay Colonel Lachica but meron. At tinanong siya, do you trust Colonel Lachica? Sabi niya, tinatrust niya si Colonel Lachica because the Vice President trusts Colonel Lachica. Number 2, si Lachica ay kahahagi ng Office of the Vice President sa pagpaplano allegedly ng mga confidential mga activities kung saan ginamit yung pera ng 125 million ng OVP. Pero ang tanong nitong si Attorney Virgil Ligutan, kung sinasabi niyo ngayon na si Colonel Lachica had a role doon sa pagdodraw up ng mga activities na yan, inilagay niyo ba yan? Sinabi niyo ba yan sa mga dokumento na ibinigay niyo sa COA nung nag-liquidate kayo? Ang sabi nitong si Gina Acosta ay wala. So that's where we left off. At today, tuloy pa rin yung direct examination ng prosecution dito kay Gina Acosta. But I'd like to call in si Attorney Reggie Tongol na pagsalita ng Senate Impeachment Court. Sir, good morning. Alam ko, bugbog ka na dun sa tanong ng schedule, but do we have a final decision? When do we expect the senators to make that decision? Yeah.
Yung sa decision na yan, maririnig natin yan mula kay Presiding Officer Escudero either today or at least latest by Wednesday. Kasi nga, ang pinag-uusapan nila is it cannot be implemented this week because of the fact na short notice na if ever na may pag-iiba ng schedule, no, at ito'y may implement na lang sa Setyembre, sa next week. Para clean cut tayo. Para clean cut and at the same time makapag-advance notice doon sa mga parties, pati doon sa councils and even the witnesses na papasampina. Sir, nag-10 o'clock tayo, nag-2 a.m., nag-2 p.m. tayo. Ano bang biniweigh ng Senate in determining what schedule we should follow? Kasi medyo limited talaga yung time kapag umaga, no? Kahit na gustong mag-extend yung Senate Impeachment Court ng mga 2 to 3 hours na additional number of trial hours, hindi nila magawa yun because of the legislative session nila sa afternoon. Na importante rin naman nilang magampanan yung yung proseso na yon. Pero kapag ilipat sa hapon yung possible na schedule na yon, maaaring mag-extend ito hanggang 9, hanggang 8 or hanggang 10 p.m. if necessary doon sa testimonya ng isang witness para hindi maputol. Okay. The Vice President said, expedite the process. What's the response of the Senate Impeachment Court? Well, the Senate Impeachment Court is not the only party na nagpapabilis o nagpapadali ng proseso na to. Kailangan din ito ng partisipasyon ng mga councils, pati ng mga parties involved. At more so sa kanila, no? Kasi kung makikita mo, no, yung mga style din ng questioning ng mga different councils, kung mabilis sila mag-question, then mapapabilis yung proseso. Kung malinaw yung question, then mapapabilis yung pagsagot kahit na magpaulit ng sagot yon. Mas importante kasi yung magsalita dito, hindi yung councils, kundi yung witnesses. And kapag maayos yung pagpapresenta nung question and answer na yon, konti rin yung interjection ng mga senator judges kasi klaro na eh. So doon sa participation ng mga parties na yun, kailangan din nakapaloob yun na kailangan gampanan nila yung kanilang gawain. Pati rin yung pagsistipulate. Kung wala namang questionable doon sa isang issue of fact na yon o kaya sa dokumento na yon, then maaaring stipulate na lang or kung katulad nung ginawa kay Ms. Marivic Pareja na judicial notice, then it will save a few hours and it accumulates to a day and then 2 more times na masasave tayo. Subjudice, sir, meron na ba tayong ruling doon or wag na munang pag-usapan yan, parang gano'n? Actually, may ruling na yan. Last week pa may ruling si Senator Escudero, no? Kaya lang udlot lang because of the cancellation of the proceedings. Pero that is still not yet final because of the fact na kailangan pang pakinggan yung side ni Attorney Ligutan regarding sa manifestation ni Attorney Sison. And kapag may ibang marinig si Presiding Officer Escudero doon sa mga sasabihin ni Attorney Ligutan, then maaaring gumalaw pa yung ruling na yon, magdagdag o magbawas ng mga nakalagay doon. Pero kung yun na rin yung ina-anticipate niya na sasabihin ni Attorney Ligutan, then yun na rin yung maririnig natin na ruling in a matter of few minutes or seconds. Pati came ng decision, magsasite ba yung contempt yan? Or paano yun? Kung babasehan ninyo ang ating presiding officer, as much as possible, hindi niya muna ginagamit yung strong arm ng kanyang chair, no? Dahil na rin na kailangan liberal yung pag-accord niya sa lahat ng mga parties. Up on the rest, probably. Pia, Baka. Attorney Tongol. Attorney, over the weekend, sinabi pa ni former Senate President Franklin Drilon na baka naman hindi kailangan ganun ka-stricto ang impeachment court sa subjudice rule kung ikukumpara sa regular court. Ano pong tingin nyo dito? Dapat po ba mas may konting leeway? Tama po ba ito? Pia, no, kung matatandaan mo, itong Rule 18 na to, yung Senate Impeachment Rules na to, ito rin yung ginamit nung panahon pa nung Corona impeachment. At ito, nung panahon ni dating Senador Drilon, kasama siya sa nagpasa nito, no, dahil kailangan ng unanimous o majority vote ang pagpapasa ng mga Senate rules. So, kung meron silang wisdom na ilagay yung subjudice rule sa Rule 18, na hindi ito kasama doon sa rules na nakalagay sa US Senate impeachment rules kung saan almost verbatim pinagkopyahan itong Senate impeachment rules natin. Kung doon wala pero dito inilagay nila, then ibig sabihin at that time they are considering na dangerous na pag-usapan or maging trial by publicity ang isang Senate impeachment. So I think
siya yung kailangan mag-address noon why he voted for the include. Senate rules of impeachment to include such Rule 18. Kasi nga, sabi nga po nila, parang it's very difficult to make sure no, na hindi rin exposed yung mga senator judges. Kanina, sinasabi po ni Attorney Molo na yung aming guest here sa studio na parang mahirap kasi ipaghiwalay yung trabaho ng senator judge sa kanyang trabaho bilang isang miyembro ng lehislatura. Kaya minsan may exposure talaga no, sa kung ano ang nangyayari or kung ano ang sinasabi sa media, kung ano yung statements made outside of court. Pero one quick question lang po, Attorney Tonggol, dahil malapit na po mag-umpisa Yes, Pia. yung Kaya, trial. Pia, ikat ko lang ikawas. Oo. Yes. Pia, dagdag ko lang, no, doon kasi sa trial by publicity na yung katulad ng sinasabi mo, to as much as possible insulate the senator judges. Okay naman yun na marinig yung mga huwaka-hakang gano'n, yung mga analysis na gano'n, yung mga paglabas ng mga ebidensya na yun. Not from the counsels that are trying the case. Pwede yun marinig sa mga spokespersons katulad ko, no, na hindi counsel na making the trial and presenting the testimony. So yun yung issue ng ating presiding officer. So kumbaga pipiliin kung sino yung pwedeng magsalita talaga. Kasi nga ang sabi niya po, napansin niya, di ba, na parang Tama one ka side dyan. more than the other talagang nagsasalita. Hindi niya sinabi kung sino, pero I guess aabangan natin yun dun sa subjudice rule. One last question, Attorney Tonggol, kasi sinabi niyo kanina, kung mapapansin niyo, si Presiding Officer Escudero, hindi pa niya ginagamit ang kanyang strong arm sa ngayon. Pero ibig sabihin, kung dumating sa punto, gagamitin niya at gagamitin niya yung strong arm of the impeachment court, Attorney? Yes, definitively. At mamaya makikita ninyo doon sa kanyang resolution yung different graduations of penalties regarding sa mga paglabag sa Rule 18. Alright, abangan po namin yan. Impeachment Court spokesperson Attorney Tonggol, maraming salamat po. Si Attorney Reginald Tonggol, kasama syempre ang ating kapusong si Joseph Morong. Good morning. At mga kapuso, sa puno ito, balikan po natin ang ating talakayan kasama via video conferencing si Attorney John Molo ng UP College of Law. Attorney Molo, narinig niyo po yung sinabi ni Attorney Tonggol na kung kakailanganin, then Senator Cheese Escudero will use the strong arm of the impeachment court. Tingin niyo po ba, dadating ba sa punto na kailangan niya pa itong gawin? Well, depende yan sa mga abogadong nag-a-appear, ano? Pero I think kaya niya naman ginawa to na magro-rule siya is more of a warning. Okay? So, for example, halimbawa, kami, pag nag-a-appear kami sa Supreme Court, meron kaming pre-trial na nangyayari, preliminary conference. So, doon pa lang mararamdaman mo na yung timpla ng Korte Suprema ng ganyang class. Kung first time mo mag-appear doon, for example, kasi kumbaga hindi mo pa nararamdaman, doon mararamdaman mo na. So, parang may warning shot na yan. Kasi pag sampa mo dyan sa Korte Suprema, halimbawa, nandun na yung 15 justices, kung hindi ka pa maayos ng preliminary conference, by now, maayos ka na dapat. I feel na ganun din yung gustong ma-achieve ni presiding officer. Kumbaga, kailangan nating ipakita kahit paano din naman na may limits din naman ang conversation. So, narinig ko yung sinabi ni spokesperson Tonggol, tama siya. Tama siya. Mukhang ang kailangan lang naman nating paalalahanin is iba naman yung role ng mga spokespersons at ng mga abogadong nasa labas, yung mga nasa akademya na tumutulong sa pag-uunawa. Iba naman yung role ng mga abogadong nasa loob mismo. 'Di ba? Parang gusto lang naman nila magkaroon ng ganong klaseng dichotomy, kumbaga. To a certain extent, I would agree with that approach. At sinabi ni Attorney Tonggol na babanggit na rin yung mga graduation penalties. So ibig sabihin may kaakibat na kumbaga pagmumulta or whatever consequence there will be for certain actions, aabangan din po natin. Pero di ba, Attorney, in any regular court, may mga kaakibat rin ng mga penalties for sub judice. I mean, pwede Yes. kang ma-cite in contempt, pwede kang pagmultahin. Tama po ba? Tama. Pero yung mga multa na yan is hindi naman yan aabot ng milyon-milyon, ano? It's more about reminding the lawyer and the parties of your duty to the court. So kumbaga, yes, may power ang presiding officer, pero hindi lang yung character ng ating presiding officer na si Senator Escudero, but the wisdom of the power itself is bihira yang ini-invoke. So magugulat din naman ako na ngayon pa lang meron ng mabigat na parusa. So tama din naman si Attorney Tonggol. Baka ano yan, this is more of a warning shot and a reminder, but definitely next time baka kailangan ng
masampulan, di ba? Baka mag-cite na sila. Hopefully, hindi naman umabot sa ganung punto kasi I think both parties got the message. Actually, yun yung tatanungin ko sana sa inyo, Attorney Molo, kung sa tingin nyo, parang na-warningan na nga, parang batid na nga magkabilang panig na, oo nga, okay, so dapat ito, parang from here on, kailangan kumbaga mas behave na po sila kasi nakita natin naman, although sinasabi rin naman na magkabilang panig na lahat naman ito, parang nothing personal, bahagi lang ito ng kanilang parang talakayan inside the court. Is it, like, based on your experience, attorney, madali po ba naiwan mo lang sa loob ng korte kung ano yung nangyari, kung ano yung mga nasabi sa loob ng korte? Kaya pagdating po sa labas, madali nang magkamayan, makipag-usap? Hindi lang madali, kailangan. Okay? Kailangan. Kaya nga reasonable yung request ng presiding officer. Okay, 16 naman kayong prosecutor, di ba? Pwede ba yung 4 na nagpe-presenta dito, wag na muna sila magsalita, yung spokesperson muna. Pangalawa, araw-araw pag nasa korte ka, if you're a litigator, okay? Whether it's the appellate or the trial courts, araw-araw merong bagong kaso, merong bagong pag-aawayan. Pag linalabas mo yan, edi parang ano pa pinagkaiba ng isang abogado sa mga kliyente niya. Yung kliyente namin nag-aaway na nga, nagsusumpukan, minsan nagkakasakitan, kaya nga may kaso. Kung pati yung abogado sasama dun sa away na yun, edi parang ano pa purpose ng abogado? Di ba kaya nga merong abogado para yung violence hindi na pumasok sa sistema. Idaan natin sa legal system, dalawang mahinahon na partido ang haharap sa husgado, sila mag-i-explain. So para sa mga abogado, hindi lang sa madali, dapat kasama sa training talaga na hindi mo pwedeng ikimkim yung nangyayari sa loob. Parang doktor na nag-oopera, hindi mo dapat dinadala sa bahay yan or sa labas. Kasi, alam mo, trabaho namin na harangan yung pag-present ng kabila. Trabaho naman namin na mag-present. So, naiintindihan ko yun. Minsan, ika-cut off ka ng mga tao, hindi naman sa personalin mo yun, trabaho niya yun. She's being paid to do that. Yung training niya, ganun yun. Walang personalan. Alright.